So, eto na guys, yung pinakamurang iPhone 17 Pro Max na hindi gawa ng Apple. 6,000 pesos lang to. And yes, magkamukha talaga sila netong phone ko. This is the Nubia V80 design. Currently, napakadaming sold nito guys. Mahihirapan talaga kayong bumili nito online. With the price of 5,000 to 7,000 pesos, depende sa variant. Meron ka ng 50MP main camera, high resolution display with up to 120Hz and up to 1,000 nits of peak brightness, 5,000 mAh of battery, and yung pinakamagandang feature talaga nitong phone na to is yung kanyang design. Kita nyo naman diba, iPhone na iPhone. Kaya naman today, sasabihin ko sa inyo kung dapat nga ba talaga kayo magpadala sa hype or kung sulit nga ba talaga to for its price. Dahil nga syempre, magkakaroon tayo ng quick unboxing and preview, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JDin TV. Now before we proceed, meron nga pala tayong November giveaways with S dahil nga marami. And all you have to do is subscribe and mag-comment lang ng hashtag JDin TV pamasko. Ganun pa rin naman yung hashtag natin for the December giveaway. So subscribe na and good luck. Now back to this phone. As you can see dito, nakalagay yung kanyang picture. Meron tayong mga main specs, pangalan niya. And guys, dito naman sa may baba nakalagay yung kanyang RAM at ROM which is 8256GB. Pero yung kanyang 8GB of RAM dito guys is expandable up to 20GB. Para sa akin, hindi ako nagpapadala sa mga expanded RAM. But yes, let me know kung gumagana talaga sa inyo. For me, walang difference. So, tingnan naman natin yung loob niya. Siyempre, ito yung pinakamaganda dito guys. Oh, this is it. After ng phone, dito guys sa baba nakalagay yung kanyang mga paperworks and yung kanyang jelly case. Oh, diba? Walang ganito si Apple guys. Meron pa siyang free clear case dito. After naman yan, meron tayong USB A to Type-C na cable and yung kanyang 22.5 watts na charging brick. And lastly guys, andito nakalagay yung kanyang SIM ejector pin. Just look at that. O diba, na-surprise siguro kayo doon. Wow naman! Kita nyo naman siguro yung kanyang camera plot too, diba? But yes, unboxing wise, talong-talo si Apple dahil nga kapag i-compare natin guys, yung Apple, meron lang cable. Pero eto, meron ng clear case, meron pang charging brick. Now, let's talk about the build quality. Kita nyo naman, diba? iPhone na iPhone talaga. Like, first look, pwede mong i-flex. Uy, yaman, diba? Kita nyo naman, iPhone. Kaso lang merong Nubia na logo dito sa may ibaba. Now, medyo boring naman siguro kapag sabi lang tayo ng sabi dito na parang iPhone 17 Pro or Pro Max. Tapos, hindi natin i-compare. Kaya naman, tara! Unang-una, looks-wise, maganda siya kapag siya lang. Pero, nung tumabi na etong iPhone ko mismo, medyo naging cheap or naging mumurahing kopya. Now, I think nag-effort talaga silang gumaya dito, guys. Dahil nga, even the flash itself, yung positioning ng flash, andito rin. Tapos, etong sensor naman na to, hindi na nila magaya. Kaya naman naglagay na lang sila ng parang logo dito na red. Now, like I've said, maganda talaga siya kapag siya lang. Pero kapag tumabi na yung kinopya, medyo mahihiya ka na talaga mag-flex. So, kapag walang mga iPhone yung kaibigan nyo, pwedeng-pwede to. Pero kapag meron, pass. Okay. Now, syempre, pagdating dito sa kanyang build quality, dahil nga 6,000 pesos lang to, this phone has plastic back, plastic frame, and glass front. With the buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang AI button, which is tinatawag nilang one-tap AI memory. Pwede mo itong i-assign sa kung anumang gusto nyong function, which is a pretty good decision. So kapag sa Apple to guys, para siyang ganito. Pero dito naman, ganito po siya. And katabi naman ng kanyang AI button, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsa-support ng up to 3 slots. Pwede kang maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card using this phone. So, napakaganda, diba? Pwede mo pa siyang i-expand kahit na 256GB na yung kanyang storage. Big deal! Now, syempre, kapag i-compare natin yung kanyang mga buttons and ports dito sa iPhone 17
17 Pro Max, magkaiba talaga. Dahil nga syempre sa right side, nandito yung kanyang volume rockers, sa iPhone wala. And dito naman sa left side, and even pagdating sa kanyang bottom part, walang 3.5mm port si Apple guys. Siya, meron. Tapos, hindi rin to expandable via SD card. Ito naman, expandable. So, diba, kahit na mura siya, meron naman siya mga own ways para mag-succeed on its own. So, kapag meron kayong mga tanong na bakit hindi na kasuhan ni Apple yan? Well, except sa likod, meron naman sila mga difference when it comes to the frame. So, magkaiba sila doon, and hindi talaga siya matatawag na, you know, premium copy. So far, this phone is not just pretty, but it's also dependable. Dahil nga, kahit na umuulan guys, pwede mo pa rin itong gamitin with its IP64 certification. So dahil nga IP64 na siya, pwede itong mabasa ng mga ulan, talsik ng tubig, and iba pang mga liquid like kape, coke. Basta wag nyo na siyang ilulubog, you will be good to go with this phone. So protected na siya, kaso lang unlike the other phones na review ko na palagi kong hinahampas, eto guys is not like that. Wala po siyang military grade certification or yung mga drop resistance, wala pong ganon. Etong si Nubia V80 design. So wag nyo lang siyang itatapon, pwede mo siyang basain ng konti pero wag mo siyang itatapon. So far, pagdating sa kanyang build quality for its price, if you want the look of the iPhone 17 Pro and 17 Pro Max but can't afford it yet, pwede na to. Pero kung afford mo naman, bakit mo pa gagawin? Gaya-gaya ka na naman sa akin. Now, let's talk about the display of this phone. Kung makikita nyo naman, diba, maganda na rin. Punch hole display, hindi masyadong malaki ng mga bezels. For its price, I think napaka-decent na nito. It's actually even better compared sa mga other phones na meron lamang 720p. Dahil nga with this one, eto ay meron ng 6.75-inch IPS LCD display with 900 pixels pagdating sa kanyang resolution, which is HD Plus na, 120 Hz refresh rate, and up to 1000 nits of peak brightness. Yung gustong-gusto ko talaga about this one is yung kanyang brightness guys. Dahil nga maliwanag talaga siya. Perfect na perfect to if you're an outdoor user, like yung mga rider natin dyan, palaging nasa labas, makikita, and klarong-klaro pa rin naman yung display niya, even outdoors. Pero, you know, marami pa rin mga mas bright dito, like yung mga 3000 nits ng Infinix. But yes, Nubia on its own is okay na rin. 1000 nits, 900 pixels, 120 Hz. If nasa loob ka lang naman, tapos mag-scroll sa inyong mga sokme, like Facebook, YouTube, TikTok, smooth na etong phone na to. Mabilis yung pag-scroll, hindi siya malag tingnan. Overall, the display of this phone is pretty good. Even pagdating sa panonood ng mga movies, videos, okay na yung kanyang resolution guys. Sharp na rin siya, and pagdating sa pagiging vibrant and saturated, saktong-sakto lang. So mapa Netflix man or kung saan kayo magbe-binge watch ng mga movies, okay na etong si Nubia V80 design when it comes to the display. The only thing na napansin ko lang kaagad dito guys is yung kanyang installed na screen protector. Dahil nga with this one, kapag nakapatay siya, para siyang merong teardrop display. Pero kapag naka-andar naman, okay na. Meron na siyang punch hole. But yes, sana lang talaga mas maganda yung nilagay nila dito na screen protector. And yes, siguro kapag bibili kayo nito, bumili na lang kayo ng mas magandang tempered glass. Kasi wala ring protection to guys. Just so you know. Kapag mababagsak mo to ng mataas, patay. Now, let's talk about the performance of this phone. So, ito talaga yung isa sa mga pinaka-importante nating malaman. Unang-una guys, advanced to. Meron na siyang MyOS based on Android 16, which is the latest. Yung ibang mga smartphone nowadays, mga Android 15 pa lang. But yes, ito guys ay Android 16 na. Pero, mixed emotion ako dito guys. Dahil nga, hindi ko masyadong trip yung kanyang OS. Hindi siya clean. And it also comes with bloatwares. Like yung mga extra apps na hindi naman talaga natin kailangan. Pero yung kailangan mo dito, kailangan mo i-delete. Now, syempre, Android naman to. Pwede kayong mag-install ng other themes. Pero yes, yung kanyang stock dito na theme guys, hindi ko talaga trip. Even the settings, parang nakakalito. Now, like I've said, it comes with 8GB of RAM that is expandable up to 20GB and 256GB of storage, which is napakalaki na. I think mahirapan kayong punain yung storage nito guys dahil nga medyo matipid talaga siya. Pagdating sa pictures, videos, matipid po siya. So, goods na goods yun. Ngayon, let's talk about its processor. So, ito guys ay merong Unisoc T7280 12nm processor with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for this price, I think napaka-decent na ng processor nito. Even pagdating sa Antutu benchmark guys, nakakuha na siya ng 400,000 plus. Which means, pagdating sa ating mga usual tasks like text, tawag, social media, and even multitasking, perfect na perfect or wala nang problema with this phone. But, katulad na lamang ng mga murang smartphone, syempre, merong mga times na magkakaroon tayo ng
ng slowdown or lag paminsan-minsan. So hindi ko talaga masasabi na 100% perfect or wala talagang mahanap ng problema using this phone. Pero naglaro naman ako dito ng iba't ibang games. Katulad na lamang ng Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Dito sa Mobile Legends guys, meron siyang Ultra Graphics with Super Refresh Rate. Yun yung pwede nyong ilagay. But hindi to nilagay as recommended. So ginawa ko lang talaga to para ma-maximize yung kung anong kaya niyang gawin. At yes, pagdating dito sa Mobile Legends guys, hindi naman siya naglalag. Medyo nagkakaroon na siya ng konting frame drops paminsan-minsan. But for this price, I think napaka-understandable naman ng mga na-experience ko using this phone dito sa Mobile Legends. Overall, napaka-playable na nito. Especially kapag nakakonect kayo sa isang 5G Wi-Fi. Perfect na to guys for its price. I know marami pang mga mas better dito sa mga mas mahal pa ng content ng mga iba't ibang brands. But yes, kapag eto talaga yung trip mo, mukhang iPhone 17 Pro Max, makakapaglaro na to guys. Compare sa mga premium copy talaga out there na hindi na makakapaglaro dahil nga sobrang lag, sobrang hina. Eto, makakapaglaro pa rin. Dito naman sa Hawk, meron tayong Ultra Graphics with high frame rate. And so far, ganun pa rin naman yung na-experience ko. Same lang sila ng Mobile Legends halos guys. Maganda yung graphics niya, smooth yung gameplay, and okay na siya for its price. Now, paulit-ulit yung sinasabi yung for its price dahil nga syempre, dapat alam nyo na binababaan ko rin yung expectation ko kapag mura lang yung hinahawakan kong smartphone. Isa lang sa mga napansin ko guys is that kapag nasa home kayo ng Mobile Legends or Hawk, medyo malag po siya. Pero kapag naglaro naman kayo or nakapag-start na sa paglalaro, okay naman siya. Wala nang malags and paminsan-minsan na lang magkaroon ng frame drop. So, overall, it's okay. Now, dito naman tayo sa Call of Duty. Dito guys, ay meron tayong medium graphics with high frame rate. And as you can see, okay pa rin naman siya. Although, medyo nakukulangan ako sa kanyang sound. Dahil nga syempre, eto guys, ay meron lamang single firing speaker. Unlike the iPhone na merong dual speaker. And unlike the other phones at this price point ng mga other brands, meron na silang mga dual speaker. Eto guys, single firing speaker lang po siya. Now, kapag mahilig talaga maglaro ng Call of Duty or tumatagal talaga sa paglaro, I wouldn't recommend you this phone. Dahil nga syempre, maganda lang siya sa umpisa. Okay po siya, wala siyang mga lag, wala siyang mga frame drops. Pero kapag tumagal na kayo sa paglaro, umiinit na yung smartphone, maglalag, and magkakaroon na kayo ng mga problema using this phone dito sa Call of Duty. So, for me, Call of Duty wise, hindi ko mara-recommend etong si Nubia V80 design. Although, kapag casual user ka lang naman, paminsan-minsan ka maglaro, okay na etong phone na to. Okay. For the price of 5,000 to 7,000 pesos, Nubia V80 has a decent processor na mas better na compared sa mga other Unisoc processors out there. Tapos malaki pa yung RAM, malaki pa yung storage, meron pang mga AI na available. Like using this AI button guys, pwede tayo mag-assign ng function. Katulad na lamang nito, flashlight. O, di ba? Isang click mo lang. Pwede rin tong gamitin sa camera and other things. It also has Nubia AI na napakadaming pwede mong gawin like Google Translate, like AI Transcript, AI Scam Alert, AI Memory. Napakadaming AI. Tapos meron pa siyang Google Circle to Search, Google Lens, Magic Eraser, Photo and Blur, and more. Yes, napakadami mong option dito sa kanyang Nubia AI guys. So kung gusto mo yan, tapos gusto mo yung mura lang, okay na etong phone na to. Legit, napakadami mong pwedeng gawin. Full Android na kasi and Android 16 pa. Now, let's talk about the battery. So, quick lang, 5,000 mAh of battery. Not impressive compared sa other phones. 22.5 watts pagdating sa charging. I think okay na rin dahil nga compare sa Infinix Smart 10, Tecno Spark Go 2, and other things na mas mura dito ng konti. 15 watts lang yon. Tapos 10 watts lang yung nakalagay na charger. Eto guys, 22.5 watts na. Mas mabilis and mas okay pagdating sa charging. Also, it has 10 watts reverse wired charging. So kapag meron ka pang another phone, like meron kang iPhone, pwede mong i-charge yan using this phone. In short, pwede siyang maging power bank kapag kailangan mo. Hindi, wow. Now, so far, wala na siyang ibang feature like bypass charging. And yes, battery-wise, decent lang. Not bad, pero not so good. Now, let's talk about the cameras of this phone. So, unang-una guys, dito sa may likuran, isang camera lang talaga yung kailangan mo dito, which is this one. This has 50MP main camera and auxiliary lens na lang yung natitira. So, ginawa na talaga nila yan para sa cloud. Gusto lang talaga nilang gumaya sa iPhone. Pero wala talaga yung purpose. Dito naman sa kanyang selfie camera, medyo malaki na rin. 16MP selfie camera. And yes, so far, pagdating dito sa aking mga nakuhang pictures guys, nagdedepende talaga siya sa light scenario. Kapag medyo madilim na or wala ng araw, medyo pangit yung makukuha mong quality. Pero kapag meron naman or high brightness scenario like this one, maganda na rin yung mga nakuha kong pictures using this phone. Ang pinagtataka ko lang is that even
with the 50MP camera, medyo nakukulangan ako sa kanyang resolution. I think meron akong manakitang 50MP or lower na mas maganda or mas sharp yung mga nakuhang pictures compared dito sa mga nakuha ko using this phone. But yes, just look at this one. Kung makikita nyo naman, parang mas pogi pa ako dito sa Nubia V80 design. Dahil nga again, mas soft or hindi siya masyadong sharp, and pagdating sa kanyang colors naman, hindi rin siya masyadong accurate or natural. So kung plano mo lang naman is maging mas pogi, well, okay na etong phone na to. Pero kung gusto mo yung sharp, yung kitang-kita talaga yung mga pores and mga pimples ng mukha mo, mag-iPhone ka na lang. But yes, that's why I hate taking photos with this one dahil nga medyo, you know, nakukulangan yung pagiging pogi natin. Pero dito kay Nubia V80 guys, pang papogi talaga siya. Legit. Ngayon, sa video naman, this phone can take up to 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using this phone dito sa kanyang back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin dito sa kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera using this phone. Okay ba? 1080p at 30fps pa rin to? Comment down below. Now, so far, napaka-decent naman na ng mga nakuha kong videos using this phone, even outdoors. Especially kapag meron talagang light source or maliwanag talaga. So, kung mahilig kang mag-vlog, okay na to as starting point. Pero kung gusto mo talaga magseryoso pagdating sa video guys, wala talagang tatalo sa iPhone. Kahit na mukha siyang iPhone, napakalayo talaga niya compared to this one. The video quality is just okay pagdating sa Android terms, pero pagdating sa iPhone wise, ang layo. I guess mga 10 out of 100 siguro. But yes, overall, the camera of this phone is just decent. Napakadaming design dito guys na hindi naman talaga kailangan, pero nilagay talaga nila just for the sake of looking like the iPhone 17 Pro or Pro Max. Now, overall, i-recommend ko ba etong Nubia V80 design? Isama-res natin ng konti. Unang-una, gustong-gusto ko yung kanyang design dahil nga, you know, iPhone yung datingan. Ang lakas ng dating, syempre, kapag walang mga iPhone na katabi. Pangalawa, okay na ako dito sa kanyang display. Bright talaga siya. Pangatlo, pagdating sa kanyang processor, okay na rin po siya. Makakapaglaro ka na and magagawa mo na yung mga usual nating gawain. Pagdating sa kanyang camera, pampapogi talaga siya. Pero, meron dito mga downside, guys. Katulad na lamang ng sinabi ko, hindi ko trip yung kanyang software or UI na naka-install dito. Medyo nakakalito, napakadaming words. In short, hindi talaga siya simple. Now, so far, yun na naman yung masasabi kong big deal for me. Pero, depende na rin sa inyo. Dahil nga, so far guys, wala naman nahanap na big problem talaga about this phone. Sakto lang yung kanyang battery, yung charging. Sakto lang din yung kanyang camera. So, wala akong masasabing napakapangit or napaka-negative about this phone, especially for its price. Nabili ko lang pala tong 8256GB na version sa halagang 6,000 pesos. So, you know, medyo sulit na deal na talaga. Now, maglalagay ko ng links down below wherein meron siyang two variants na available. 4256GB and 8256GB. If you want to maximize and gusto mo yung highest RAM, go for 8256GB. Pero kung gusto mo yung mas cheaper naman and mas makakatipid ka, go for 4256GB. So far, this phone is pretty decent, pero pagdating sa design, ang astig and ang lakas ng dating. Now, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo, and also don't forget about our upcoming giveaways. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, sayang naman. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.